Top 3 na loan application na posibleng kontakin yung contact references na inilagay mo at mas malala, pati yung hindi mo inilagay as contact references. Yes, nangyayari talaga yan na pati hindi mo inilagay as contact references habang nag-a-apply ka sa kanila ng loan application is talagang ite-text nung mga kung sino-sino mga agent. Kaya sa may vlog nga na to, ayan, disclaimer lang para maging aware kayo dahil ako personally na-experience ko na din yan na meron ngang nag-PM sa akin at kinontak daw sila nung agent na yon na in-applyan ko at ginawa ko daw silang contact reference kahit hindi naman. Kaya kung na-experience nyo din yung ganyang scenario habang kayo ay nag-apply sa isang loan application na yes, legit, SEC registered, ayan, panoorin mo yung video na to hanggang dulo para, ayan, maging aware ka nga din kung ano pa yung possible na mangyari pagka ikaw ay patuloy na overdue sa kanila. Kaya ayun, umpisahan na natin. Pero kung bago ka pa nga lang pala dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. At kung hindi mo pa nakiklaim itong nanalo sa aking Community Spotlight, last week, ayan, i-PM mo na ako para maklaim mo na nga yung prize mo. So, mapapasali din kayo dyan basta lagi kayong active sa may kada upload natin dito na mag-like, mag-share, mag-comment. And antayin nyo na lang na mailagay ko yung pangalan nyo dito sa may mga ina-upload ko. Dahil nakikita nga ni YouTube kung sino ba yung pinaka-active talaga sa ating community, sa ating YouTube. Kaya ayan, as one way of pasasalamat, magkakaroon kayo ng 100 na GCash pang load. So unahin na nga natin dahil meron nga din sa aking nag-PM. At sabi nga niya dito is, hi po, lagi ako nanonood ng vlogs mo. Natatakot ako kasi tinawagan ng home credit yung reference ko. Ano po dapat kong gawin? Please help me po. So ayan, tamang-tama dahil ako din, na-experience ko yan na may tumawag nga, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina. So ito na yung una natin, ang home credit. So dito, nagawan ko na din ng ilang mga videos yung about sa may home credit. At ito nga yung pinaka-previous ko, yung latest ko na upload about sa may home credit na cash loan. So ito guys, matagal na tong home credit na to na nagpapautang ng ayan, mga product loan, appliances, gadgets. And talagang ako, madami-dami na din akong na-product loan sa kanila at yes, super legit yan. So dito, ayan, kung ano yung masasabi ko sa'yo dito na advice, huwag kang matakot dahil, ayan, pwede mo naman din silang pakiusapan at nagbibigay din sila ng option kung paano mas mapapagaan yung iyong pagbabayad sa kanila. Dahil, eto, na-experience ko na nga din to, na meron nga din akong kakilala na ganito din yung nangyari and pinupuntahan pa din sa may bahay. Ayan, hindi lang siya tinatawagan yung contact reference, pumupunta din sa may bahay. Kaya, ayan, possible din na mapuntahan ka ng agent na ma-field visit ka dahil yung mga pina-product loan natin dito, I'm sure na malapit lang din sa inyo yung lugar na yan, yung mga malls na yan na pinupuntahan mo para makapag-product loan sa kanila. Kaya possible talaga na mapuntahan ka din. So, ayan, makipag-usap ka para mas makampante ka nga kung ano ba yung pwede mong gawin. Kasi syempre, obligasyon natin yan na bayaran kung ano man yung nautang natin dahil nag-agree tayo sa kanilang terms and conditions, ayan, sa may agreement. So, kinonfirm natin yan. Ayan, kailangan natin din syempreng bayaran kung ano man yung nautang natin. Pero napakalala guys ng ating top 1 or yung ating pinakahuli na isi-share, kaya panoorin nyo hanggang dulo dahil baka pati kayo merong loan doon. So, isi-share ko sa inyo sa may last part, kaya antayin nyo lang. So, ito na nga yung top 1 natin, ang home credit. So, dito nga, last time nakapag-video ako na about cash loan naman. At tama pala yung expected ko na meron sa inyo hindi alam pwedeng mag-cash loan dito sa home credit. And in-upload ko nga din yung video ko doon sa may FB. And meron nga din sa aking mga nag-PPM, paano daw ba mag-cash loan? So, pwede nyo nga mapanood yan dito sa my YouTube ko kung paano mag-cash loan dahil binanggit ko dyan kung ano ba yung mga sinagutan ko at yung mga details about sa may cash loan sa may home credit. So, dyan, mas malaki yung or mas mahabang loan terms, syempre, mas malaki talaga yung madadagdag sa inyo na tubo. So, yung cash loan nila, mayroong 11% na effective monthly interest. Kaya medyo malaki talaga yung uutangan nyo, mas malaki yung pinakamadadagdag dun sa may loan nyo na interest. Lalo na kung mas matagal yung pinili mo na loan terms. At yung penalty, pagka na-overdue kayo sa cash loan, mayroong 0.2% na penalty. Ayan, depende din pala sa may loan amount nyo, ha? So, kagaya na sabi ko sa inyo dito, sa may unang-una natin,
possible talaga na kontakin ang inyong contact reference. Kaya, kung desidido talaga kayo na mag-loan dito sa may home credit, mapa-product loan man yan or mapa-cash loan, yan yung dapat nyong matandaan. Talagang tatawagan yung contact reference, paaalalahanan na, ayan, bakit hindi sumasagot ng tawag si ganito, pwedeng pakisabihan na tumatawag kami para doon sa kanyang na-loan or na-iutang. So, yun na nga, mayroon ding chance na mapuntahan ka sa bahay. So, yun ang ating pinakauna at ang pangalawa, guys, eto. Ang lagi ko ding sinishare sa inyo na recommended ko din na loan application. So, ito na nga ang S-Loan. So, dito sa may S-Loan, ayan, kasama na dito pala yung S-Pay Later. Dahil dito, ang nito lang din na overdue ako at meron silang penalty na 5% na kabuuan ng loan mo. So, meron ako dito sa S-Pay Later na nasa around 11,000. Kaya yung pinaka-penalty ko ay nasa 500 plus. O, diba? Sa may S-Pay Later yan. Kaya medyo malaki-laki din at yun din siguro yung nagiging burden nung mga nababasa ko online na malaki daw yung interest, malaki yung penalty. So, syempre, lalo na pagka mas tumagal yan yung pagkaka-overdue nyo. So, dito sa may S-Loan naman, so meron akong kaibigan na nagsabi talaga sa akin personally na ayan, tatawagan daw talaga yung inyong contact reference. Once na kayo ay hindi ma-contact nila, ayan, hindi nila kayo ma-contact, talagang tatawagan kayo. So, lalo na kung sobrang tagal nyo na hindi nakakapagbayad at hindi nyo din sinasagot yung kanilang tawag, yung mga agent. Ayan, kaya yung mga agents na yan talagang iba-ibang number yung mare-receive nyo dyan pagka kayo ay na-overdue. Kaya ang payo ko sa inyo guys, sagutin nyo. Dahil meron pa din naman ng mga okay kausap, pero yung nag-share nga sa akin ng experience, yung kaibigan ko ay talaga nga namang may attitude daw itong agent na nakausap niya. So, ayun, meron agent din na sumasalisi dito sa may S-Loan na hindi siya okay makipag-usap sa may mga borrowers na overdue. Kaya yun din yung dapat nyong tandaan. So, dito sa S-Loan, S-Pay Later, possible na makontak din ang inyong reference. Lalo na kung super tagal, na hindi na kayo nakapagbayad sa kanila. And syempre, ano yung mangyayari? Mapi-freeze nga yung inyong account, yung inyong credit limit. Lalo na kung malaki pa yung credit limit nyo dyan na natitira, hindi nyo yan magagamit hanggat hindi nyo nababayaran yung pinaka-loan nyo sa kanila and yung mga na-overdue nyo na loan sa kanila. Dahil, pagka nga dito sa S-Pay Later, meron kayong na overdue, apektado yung inyong S-Loan. At dito naman sa may S-Loan, yung aking pinaka-interest dito or yung monthly interest natin, nagre-range siya sa may 2% to 5% per month. Kaya okay din naman para sa akin, pero ang malaki-laki nga ay yung inyong magiging penalty dahil medyo malaki talaga yan, guys. Pero dito, pagka nga nangailangan kayo ng gamit ng anak nyo, in product loan man yan or cash loan, talaga matutulungan naman talaga tayo ng S-Loan at S-Pay Later. So, yung dalawa na yan makikita sa loob ng Shopee application natin. Possible talaga na matawagan yung reference. At ito na nga po ang ating pinaka-last na legit din na loan application, SEC registered. Napapasama ko din sa may recommended ko na loan application pero sa list lang siya. List option natin na kung ako ay magre-recommend ng mga super legit na loan application, nasa may dulo-dulo siya. Dahil eto nga, legit din. Dahil personally ako nga na-experience ko as in, talagang tinetext niya ng mga ilang beses yung mga kakilala ko na hindi ko naman inilagay as contact reference. So, ayan, malalaman ko na lang pagka nag-PM sila sa akin na ganito, sinend yung screenshot. So, ito nga yung sinabi nun. At ito nga ay ang Mr. Cash. So, ayan, up to now, 2026, ganito pa din yung ginagawa nila. Nagko-contact pa din sila doon sa may hindi natin inilagay as contact reference. O, di ba? Nakakaloka. So, dito is, may tumatawag sa akin kahit na 9 p.m. na. Ayan, may nagmi-miss call. Pero, nung sinasagot ko naman yung tawag nila, yung iba hindi naman nagsasalita. Kaya, ini-end call ko na lang din. So, syempre, wag tayo munang magsasalita hanggat walang nagsasalita doon sa may kabilang line. So, ayun. Para maging aware din tayo na wag tayo agad-agad sasagot. Lalo na kung wala naman tayo naririnig sa kabilang linya. So, dito nga, ayan. So, dahil ito lang naman, yung meron akong overdue nung araw na yon, so alam kong ito ay si Mr. Cash and
nag-message nga din sa akin yung kakilala ko. At eto nga yung sabi sa kanila. O, di ba? Nakakaloka. So, sabi dito is, "Good day. You are one of the given contact references of our client." Ayan. Tapos yung buong pangalan ko. "Please let him or her know that we are calling him or her regarding to his or her overdue transaction here at Mr. Cash. So, please forward this message to avoid calling you." And ayun na, nakalagay ang Mr. Cash. So, eto, hindi ko sila inilagay as contact reference dahil yung mga inilalagay ko lang is yung mga kasama ko lang sa bahay. Ayan, yung mga kapamilya ko. Kaya nagulat ako, pati yung mga katrabaho ko is talagang kinokontak nila. O, di ba nakakahiya yun? Biglang may tatawag sa kanila, tapos biglang may magte-text. Akala nila is, ayan, emergency or super important. Pero eto lang pala. So, sila lang pala. Kaya ayun guys, eto yung pinaka-grabe din talaga. So, si Mr. Cash, hindi natin siya buong matatanggap. Dahil dito nga, eto yung example na loan ko sa kanila, yung 4,671 ko na pinaka-bayad ko na na-overdue for 3 days. Yung pinaka-interest niya is 967 at yung penalty 106.86. And iba pa yung penalty fee sa may late payment fee. So, meron pang late payment fee na 35.62. So, ayun, hindi siya buong matatanggap. Itong si Mr. Cash. So, yung tatlo pala na yun na binanggit ko, hindi sila buong matatanggap. Dahil doon sa may home credit na cash loan, meron siya mababawas na 500 pesos. And dito naman sa may S loan, meron din siyang mababawas na documentary stamp tax. Maliit lang naman yun. Or admin fee, ayan, meron ding makakaltas dyan, pero sobrang liit lang. At dito sa may Mr. Cash, malaki ang makakaltas. Kaya, bago kayo mag-agree sa kahit na anong loan application, make sure lang na mabasa nyo yung kanilang loan terms and agreements, na if ever na ma-overdue kayo, is possible ba na kontakin nila yung mga inilagay mo as contact references? Dahil meron nga din na ibang loan application na bagong labas na nai-invade nga din yung ating privacy, yung nasa phone book natin. Kahit hindi natin inilagay as contact reference, mako-contact pa din nila. So, ayun, kung kulang pa yung na-share ko dito na loan application na kayo, personally na-experience nyo din na na-contact din yung inyong hindi inilagay as contact reference, comment down below para maging aware nga ang lahat. So, etong video na to, disclaimer lang, is for awareness. Ayan, dahil personally din nga na-experience ko yung mga ganito para maging aware din kayo na kung mag-a-accept kayo ng loan dito, ito yung mga possibility, ito yung mga possible na ma-experience nyo din. Kaya be a responsible borrower. Make sure na meron tayong pambayad doon sa may pinaka-due date na inagrihan natin para iwas sakit din ng ulo. So that's it for today's vlog. Ayan, thank you for watching, and kung nakatulong din sa inyo to, kung naging aware din kayo, comment down below at i-share nyo na din to sa may mga kakilala nyo, lalo na kung alam nyo na meron silang loan sa may tatlong nabanggit natin. So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!